nandun naman na tayo sa usapan kanina ng gender. I'll take this opportunity kasi Mm. right, you're ano sa mga hindi po nakakaalam, Mm. part ka kasi 'di ba ng ng LGBTQ community. Andito na tayo sa Yes. topic na 'to. Tingin mo ba sa inyo, mahirap pa rin or frowned upon pa rin ba yung mga yung mga LGBTQ community? Oo naman. Hindi maaalis 'yan sa panahon ngayon. Ano kasi, masyadong strong kasi yung belief nung ibang tao dun sa kasi ang ginawa lang naman daw ng Diyos is babae at lalaki. So, bakit may bading, 'di ba? Parang, masyadong na-stick dun sa dun sa gano'ng, belief. Alam mo yun, parang nagiging selective kasi yung gusto nilang paniwalaan versus dun sa kung ano talaga yung actual na nakasulat sa libro nila. For me, masyado siyang hindi naman sa offensive, pero disappointing for me. Instead na maging makatao ka, nawawala yung pagiging makatao mo, dahil lang dun sa certain belief mo na yun, eh. Talagang Mm, nafa-frown upon kami. Mahirap until yeah. now. Feeling ko nga yung ngayon yung iba feeling ko napipilitan na lang kasi para hindi raw ma-hate yung organization nila. Hindi mo na rin kasi ma-identify kung genuine ba talaga sila na, "Oh, we accept you. Tanggap kayo namin." Paanong tanggap, 'di ba? So, Let's not just talk about yung LGBTQ. mm, Yung mga sa babae naman, nagpo-push sila ng gender equality hmm, towards everything, right? So, yung iba kasi nagiging borderline, hindi na equality yung hinihingi, privilege na. Let's say sa sports, right? Um, Sinasabi nila bakit daw mas malaki yung kita or mas malaki yung binabayad sa mga lalaki na athletes compared sa mga babae na athletes. hmm. Pero the reality behind that is gusto nila maging equal yung pay nila sa mga lalaki, pero the reason why mababa yung yung pay sa mga babaeng athletes is because mas onti yung nanonood sa kanila and mas onti yung advertisers compared sa sport sa lalaki, sa NBA, let's say. Ano masasabi mo towards that thinking na yung iba mas gusto yung privilege instead of equality towards other gender? Masyadong broad pa rin yung kasi, yung pinaka-problem sa gano'ng statement, yung privilege versus, sa hinihinging equality. Siguro kaya rin hindi ko masabi kung dapat ba natin tawaging privilege yun. Siguro nandun na lang sa part na na kaya rin may certain demand na ganito, it's because eto kasi yung nangyayari behind it. Na-mention mo na kanina, na when it comes to sports, konti yung konti yung yung mga nanonood, tapos konti lang din yung promoters, yung mga organizations na nagsu-support dun sa women's sports. Sabihin na nating in reality ganun nga. Bakit ganun yung mga promoters na yun? Bakit ganun yung mga organizations na yun? Bakit hindi nila sinusupport yung dahil lang ba sa konti yung nanonood or dahil lang ba or dahil lang ba sa meron kayong unconscious bias, 'di ba? So, Mm. um, dun magfo-fall yun, eh. Dahil sa gano'ng bagay siyempre naapektuhan yung kung ano yung dapat na natatanggap ng isang tao. Kaya dumadating sa point na yung gusto nila ding makuha, tingin na natin privilege na kasi. Kung magbabasehan natin sa ganitong statistics, hindi mo dapat makukuha 'to. Pero kasi ang tingin naman din nila kasi, they are exerting the same efforts as men. Parang kasalanan ba nila na konti yung nanonood sa kanila? After all, nagfo-fall pa rin yun sa unconscious bias ng mga tao, eh. Dahil lang ba sa majority ng lalaki is sporty kaya puro lalaki lang din yung pinapanood nila, bakit hindi babae? Mga gano'n. Sabi mo broad kasi talaga siyang, usapin. Mm, Let's say sa sports, appreciation, 'di ba? mm, Kasi for some, 'di ba, mm, when it comes to, male, sports, 'di ba, mm, ah, yung mas mataas yung entertainment value for them kasi siguro nga mm, yung physical attributes ng, let's say lalaki kumbaga mas, mm, napu-push yung limit
let's say yung duration ng laro mas mahaba pag lalaki, or let's Oo. say pag sa weightlifting mas mabigat. Oo. So parang Mm. from that perspective, parang mas na-entertain yung tao doon na mas napupush yung Viewers, limit oo. kaysa sa mga Mm. babae. Pero syempre depende sa sports yan. May mga sports na both na nag-e-excel, Mm. like yung same yung parameters. Mm. So iba-iba talaga siya, kaya malawak siyang Mm. usapin for me din kasi when it comes to appreciation sa sports. Totoo. Kaya mahirap din na alisin din yung bias dun sa iba talaga Ito. I believe Another question for me. Mm. What can you say regarding Mm. the pronouns naman? Kasi ito issue din to Actually, sa marami. oo. Kung hindi kita kilala, kakakilala ko pa lang sa'yo. Hindi Mm. ko alam kung ano yung pronouns mo, kung ano man yung gusto mong tawag ko sa'yo. I will follow what society dictates or what sa societal norm is. So for example, Mm. ikaw, hindi ka naman cross-dresser, right? So, Mm. pag ikaw, bago ko pa lang kita kakilala, hindi ko naman alam kung Becky ka or what. Right? Mm. So, I will treat you like a man. Oo. Di ba? So, yung pronoun na gagamitin ko for you is for a guy. Kung halimbawang hindi ko kilala yung tao, tas kakakilala ko lang, mas tinatry kong mag-focus na i-address siya sa kung anong pangalan niya. Tatanungin ko pangalan niya. Then I will use that before ako mag-come up dun sa kung ano bang prefer niyang pronouns. Well, hindi naman lahat unang may isip yun, 'di ba? Na dapat But pangalan mo na tatanungin mo, 'di ba? So kaya but is parang that really oo. a big issue sa inyo? Or a big, like, let's say, Oo. requirement sa inyo? Siguro magfo-fall na lang tayo dun sa dun sa word na respect. Dun na lang magfo-fall. Kasi after all, kung isisingit natin yung religion, ang religion naman, yun naman din yung sinasabi nila, 'di ba? Na respect na lang what we believe. So, why not respect din kung ano yung gustong pronouns ng taong yun? Sabihin na natin, nagkamali ka. Hindi naman lahat ng tao magwawala agad dahil lang sa nagkamali ka. Alam naman din nila na hindi mo naman din kasi sila kilala at hindi mo alam kung anong pronouns nila na gusto nilang gamitin, 'di ba? Darating naman sa point na Pero, sasabihin na lang nila na, ay gusto kong by the way, it's a she pala, gano'n. Okay, sige, then moving forward, I'll call you a she, 'di ba? Siguro yung iba nag-outrage lang kasi parang may iba kasi na hindi naman mukha talagang manly tapos tinatawag pang he. Alam mo 'yun? May gano'n yeah, I get it. Ganda-ganda ng suot niya, hindi naman brusko yung damit niya, tapos tawag sa kanya sir. Saka minsan kasi hindi mo rin talaga alam kung ano yung itatawag Oo. mo sa tao, right? Oo. Kasi let's say yung ma'am and sir, Oo. we're using that out of Generic yun respect. Oo. Oo, generic na respectable, Mm. let's say, pronoun Mm. na sasabihin mo sa isang tao na, sir, eto po yung ganyan. Parang pag hindi mo kilala, right? Mm. Parang ano ba yan, may parang tawag dito, parang non-verbal rule. Kunwari, pag nakita ko cross-dresser, parang matik na yun, pwede ko na siyang tawagin, ma'am, gano'n. Siguro ganito na lang, kung may makikita kang babaeng mukhang lalaki pero babae talaga siya, sir ba tatawagin mo sa kanya? Hindi naman sa non-verbal rule siya, or more on ano na lang talaga kung ano na lang din talaga yung siguro una mong matingin, and kung magkamali ka, then acknowledge it, nagkamali ako, ano ba dapat? I mean, kung Yun. tutuusin, hindi naman siya dapat problema Alam mo yun? Hindi dapat problema na may mga pronouns na, hindi siya dapat problema na ito yung gusto kong pronouns. 'Di ba? Or hindi mo dapat inaano sa akin yung pronouns mo. Siguro ano na lang, dapat maintindihan na lang din nung iba na okay lang magkamali, and kapag nalaman nila yung kung ano yung dapat, gamitan na lang nila moving forward. And okay, dapat maintindihan din ng iba na may mga taong nagkakamali, and dapat mas i-promote nilang mag-educate ng tao kaysa kagalitan pa. Pag hindi ko ka-close, na-o-offend ako kapag nalaman nilang bading ako, ang agad na gusto nila, hindi naman sa gusto, agad-agad na naiisip nila is talagang ate agad, girl, parang teka lang, hindi naman tayo close girl agad tawag mo sa akin, close ba tayo? Parang, kasi sa mga ka-close kong babae, okay lang na tawagin nila akong girl kasi after all, diverse ako, bading ako Okay lang na yun, girl. Tapos tayo, tol, di ba? Tol tawagan natin, straight K, ka-close kita, so okay lang na tol. 'Di ba? So Ang weird parang naman pag biglang tinawag tang girl, ikaw naman. I mean, Diba? weird sa akin for me kasi parang ang ina mo tol Anong girl? Gago ka ba? Kung ako, straight ako,
hindi ko naman alam yung preference ng bawat tao. I want to bridge that gap din regarding that kind of issue kasi Mm. hindi na magiging hassle doon sa straight Mm. person Mm. na mag-isip pa kung ano yung tatawag sa'yo or kung ano yung Mm. iaano sa'yo kung merong baseline understanding kung Oo. paano ba yun maiiwasan. Gets ko yung part na halimbawa, ikaw may nakita kang LGBTQ na tao tapos, sa sobrang na-appreciate mo yung look niya, siyempre gusto mong i-compliment, 'di ba? Pero hindi mo kasi alam kung anong gusto niyang anong itawag sa kanya, kung pogi ba or maganda. Ang senaryo mo kanina is, hindi pa kita kilala, kakakita ko pa lang sa'yo, kakakilala ko pa lang sa'yo. Tapos nandun din sa part na takot ka magkamali, 'di ba? Paano mabi-bridge yung gap na yun kasi baka nga awayin ka or ma-bash ka, ganyan. So ganito, una, ang sitwasyon kasi is hindi pa kita kilala. Dapat dun pa lang sa point na yun, tanggap mo na puwede kang magkamali, eh. Kasi hindi mo nga kilala yung tao, eh, and yung Pero other hindi ba side din dapat naman, oo, yun. Yun yung yung other sasabihin side ko, din sorry, go ahead. naman, aware naman siya na hindi pa kayo magkakilala, so bakit siya dapat magagalit? I would just say na eto, ano naman 'to, perspective naman 'to ng isang straight guy. Okay? Mm. Na kasi minsan kapag nagkamali yung straight guy or straight girl, let's say, Mm. sa na pagtawag dun sa LGBTQ person na Mm. parang 'pag in-educate naman sila nung other side, nung side nyo, Mm. parang it comes off as arrogant or it comes off as parang, "Ay hindi, mali dapat ganito, ganyan." So parang nag-iba yung dating, parang masyadong malakas yung dating nung pagkaka-educate, dun sa mga tao. Hmm. Na parang, "Oh, teka, nagkamali lang ako. It's an honest mistake." Kasi malay ko ba kung ano, sorry kasi so gano'n yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ng argument, kaya nagkakaroon ng conflict because, I think nagkakaroon ng may time na sobrang let's say na-offend yung LGBTQ Hmm. person, about dun sa tinawag sa kanya. Parang Well, may mga na-taken gano'n. aback na yung Oo. other side na, May ibang taong gano'n, Wait, oo. teka, hindi ko naman alam, right?" Gets. May ibang taong gano'n, pero it doesn't mean na you have to generalize the Oo entire naman. community dahil lang dun sa certain scenario na yun, 'di ba? Sa amin kasing mga straight guy kasi parang minsan gusto namin mapasimple na lang yung mga bagay-bagay. Kasi ang sobrang fluid ng ng mga situation dito eh. Like Oo. sa part mo 'di ba minsan hindi sa'yo okay na like first meeting pa lang tawagin ka ng girl or something. Sa iba okay Oo. lang kasi parang pakiramdam nila close sila. Meron naman arrogant mag-correct, meron naman takot mag-correct. 'Di ba? Meron naman takot din maka-offend. 'Di ba parang ang gulo. Ano siya kumbaga sa particle physics, mga quantum 'di ba? Parang Oo. gano'n eh. So, Oo. parang ewan ko, iniisip ko ba may hack ba dito or like sa kasi iniisip ko parang ano na lang siguro na-mention mo nga kanina, hindi siya dapat issue if you only know how to talk about it. Like rektahin mo na, o okey lang ba na ganitong itawag ko sa'yo, eh di tapos na. So, para sa'kin gano'n lang ang simplest way. I'm not sure if that's gonna work with other people, pero sa'kin it's Oo. about just communication lang, gano'n. Oo, communication din. Pero dun sa part na, if we want it easy, well, sana in reality ganun na lang, 'di ba? Kami rin naman, gusto rin naman namin Yeah. gano'n. Pero in reality, mahirap, eh. If we wanted to look for some hack, magfo-fall pa rin talaga siya sa respect, eh. So, yun na lang talaga. After all, respect naman is ano, eh, above everything, eh, 'di ba? When it comes to being makatao and pagiging tao. Oo. Tapos isa 'to sa mga misunderstandings and Mm. arguments na sobrang prevalent Mm. sa mundo. Hindi lang Mm. sa West 'to, pati dito sa Pilipinas. At the end of the day, Mm. nasa isang bansa lang tayo or nasa isang mundo lang tayo, Mm. nasa isang planeta lang tayo. And Mm. sabi nga nila, no man is an island and Yeah. we have no other choice but to coexist and Yeah. to work with and for each Mm. other, right? Mm. So yun, kaya sa Mm. mga viewers namin,
Yun lang ang gusto naming ipaalam sa inyo. Respect and love each other. Yes. Sorry, Yeah. i-backtrack ko lang kasi yung sa unang question kasi it's kind of or a bit vague lang din sa akin yung unang question ni Sed. Like yung tinanong kanya like kung mahirap pa rin ba sa inyo, like in what form ba to dan, like sa what part ng society ba to, like discrimination ba to, like anong hirap yung pine-pertain mo doon kasi maybe what I see in Struggles, reality is different sa nakikita mo, so ayun gusto ko malaman. Sige. Unang-unang sitwasyon na lang siguro yung right namin para magpakasal. Sabihin na natin kasi yung kasal sinasabi nila is sagrado sa simbahan. Unang-una, aware kami na hindi kami tanggap sa simbahan. Kaya ang kasal na hinihingi namin hindi pang simbahan. Ang kailangan namin, yung protected kami ng gobyerno. Kasi after all, ang matters ng state is about people's rights. Iba ang matters ng simbahan. So, kaya nagkakaroon din ng challenges dun sa sa community namin kasi nagme-meddle yung simbahan eh. Masyado nilang ang tingin kasi nila kontrolado nila buong bansa, buong Pilipinas na parang dapat yung laws nagbabase sa turo sa simbahan. Hindi naman dapat gano'n. Kaya nga may separation of church and state eh. Hindi nga nagbabayad ng tax ang simbahan eh. Tapos magme-meddle sila sa kung anong gagawing batas ng state. 'Di ba? Affected kami. Kasi kagaya niyan, kami ng partner ko. 7 years na kami nung December 25. May plans kami magpakasal. Hindi namin magagawa rito. Gagastos pa kami sa ibang bansa. 'Di ba? Imbis na makatipid. So, ang kailangan lang naman namin is ma-acknowledge kami as married couple ng state para yung protection from the state ma-avail din namin. Kagaya din nung mag-asawa, like let's say As a yung married couple. like let's say yung halimbawa, may isa sa amin na ospital. Hindi naman yung isa hindi naman makakapag-decide halimbawa kasi comatose. So sino magde-decide para do sa pasyente? Wala namang alam yung pamilya nung nandun sa ospital yung may sakit kasi ang parating kasama yung partner. Alangan namang yung pamilya pa magdesisyon. Halos kalahati ng buhay ng tao ang kasama niya yung partner na tapos hindi siya makakapag-desisyon para sa partner niya. 'Di ba? Anong alam ng pamilya? Yung ganun pa lang may unfairness sa amin yun. 'Di ba? Isa pa, when it comes to properties, halimbawa, bahay, kotse, lupa, pera. Kung halimbawang kaming mag-partner na hindi naman kami kasal, yung partner ko, nag-chip in siya dun sa pinaghirapan namin. O kanino mapupunta yung property? Aagawin pa ng pamilya nung namatay nung isa. 'Di ba? Halimbawa. So, paano na yung rights nung isa? 'Di ba? Sabihin na natin, yung kung sa property naman nakapangalan naman yun sa Registry of Deeds. Pero kasi kahit naman nakapangalan sa Registry of Deeds, yun yung problem dun eh. Wala namang ambag yung pamilya nung isa, halimbawa, namatay, 'di ba? Wala namang ambag yung pamilya nung isa, bakit sila magki-claim dun sa pinaghirapan ng dalawa? Kasi Diba? automatic na kapag By ganyan, law diba? By law kasi 'di ba Oo, sa na pamilya 'yon nung isa, hindi naman sila kasal, 'di ba? So immediate family member Oo. kasi hindi kasal. Oo. Right. So anong protection ng government? Right. Wala kaming gano'n. Do'n pa lang may may certain hindi pala certain, may unfairness ng nangyayari do'n eh. Kasi by law wala naman nakasaad sa batas natin na hindi dapat magkaroon ng claim yung pamilya do'n kasi nga, yun nga, hindi nga kasi kasal, 'di ba? So paano yun? Paano maso-solve yung gano'ng problems? Hindi siya base lang do'n sa equal opportunity discrimination, hindi eh. Malalim pa, which is yung sinasabi ko ngayon. So, aside do'n, ano pa ba, 'di ba? So, yun. Yun yung mahirap sa amin ngayon, na hindi nakikita ng iba. Thank you for enlightening us. So para meron sa
sa union Oo. nyo, di ba? I mean, malinaw na hindi ito yung church yung union but the civil like Mm. union na. So wala nang dito Oo. sa Pilipinas, kailangan pa sa ibang bansa. Oo. Ang Kailan sa ibang pinakamalapit bansa pa? Taiwan ba? Tama ba? Taiwan ang Yung palabas. pinakamalapit. Recently, Thailand, Taiwan. which is ang Thailand, mas mura pa masahe doon. Di ba? Gara lang, no? So, kahit na documented na kayo sa ibang bansa, pagdating nyo naman sa Pilipinas, di pa rin ganun comprehensive yung mga batas. So, Oo. talagang mahirap nga talaga. Di ba Oo, ito yung mahirap. sa Calao nung sa Soji bill ba yun? Supposedly, yun yung dapat nasakop ng SOGI. Yung ma-legalize din, hindi siya para ma-legalize din eh. Supposedly, yung rights ng normal na straight person na sana ma-avail din ng mga LGBTQ communities, yun naman din yung pinupush ng SOGI bill. Ang problema, kagaya nga nasabi ko kanina, may mga taong takot kasi hindi nila alam kung ano yung tungkol saan yung bagay na yun. 'Di ba? So hindi din nila maintindihan yung kahalagahan ng SOGI na yun. Hindi sila ganun ka-progressive kasi. Tsaka minsan nagagamit pa for election din eh, di ba? Ginagawa lang nilang weapon para Oo. umano ng boto. Totoo. Na So, parang pag binoto mo ako, ipupush namin to sa No, para diba? makasa. Tapos pag binoto mo na, biglang pending na naman ulit yung Oo. bill, no? Diba? Right? Oo. Ganyan na May lagi mga eh. ganong politiko eh. Kaya mahirap. As a Filipino citizen, mahirap. Wala tayong batas na magpo-protect sa amin ng ganun eh, ng mga ganung senaryo eh. Kasi mababaw pa yung discrimination eh, yung equal rights sa sabihin natin job positions or whatsoever, yung mga bullying, mababaw pa yan. Mababaw pa yan. Not until yung dumating na sa point na usaping legal na distribution ng pinaghirapan nyo, properties, protection ng state, benefits na ma-avail as a married couple, 'di ba? Wala kaming ganun.